bakit i-range mo na ang sisyo? I-range mo na. Anong palatandaan? Di ba, na-vaccinate mo na. Oo. Complete. Pangalawa, malalaki na. Ito sa edad na. Eh baka mas earlier, baka pwede nang i-range. Meron akong basihan. Kasi meron ako sa bahay, at saka dito, ilagay ko din sila. Di ba meron tayong dapuan? Dapuan. Pag nakadapo na yan sila sa certain height na gusto mo, kunwari 5 feet dito. Ha? Dito lang yun sila. Pag nagdadapo na yan sila at night, silipin mo. Pag nandun na sila lahat sa dapuan, sa taas, ibig sabihin, pwede mo na sila arrange. Kasi makakasurvive na sila. Kasi pag hindi pa, sa damuhan na sila, dyan na sila magtumpok-tumpok. Ano yun sa Tagalog? Yung tumpok-tumpok ba? Doon na sila. Malamigan, Kaya sa akin, sa bahay, meron akong dapuan, ganyan sa brooder nila. Mamaliit, dito muna. Pag makyat na sila, lagyan ko ng dapuan. Pag nandito na sila sa taas, ilipat ko na sa mga mataas na dapuan. Pag meron akong dapuan doon, na basihan, na pwede na sila ilagay doon sa big brooder. Not yet sa range. Sa bahay lang ba? Bahay. Kasi dito, ang weather, matindi. So pag nakakyat na yan sila sa barn, mag-adjust na yung katawan nila sa weather dito. Ulan, hangin, lamig. After that, pag nakadapo na sila sa mga ganyan, wala mo sa bahala, buhay nila doon. Kasi they will survive. Kasi sa gabi nandun na sila, hindi mo na makita sa mga kahoy, sa mga ano. Kasi yung iba, dahil 3 months na, dahil 2 months na, 1 month na, i-raise na yan. Di ba? Malaki ang mortality nila. Unless na may experience sila na mga big game fowl racer na may experience na nila, yung tao nila, nandun sila. Pag nakita nila nagkumpul-kumpul yung mga siyo, iniwalay nila. Pero like us na hands-on, tsaka wala ka naman, may ano ka dapat, system. Kasi malaki ang chance na mabuhay sila. Kasi pag ano lang sila, sa ibaba lang. Pag dahil tumuan dyan sila, matay sila. Ganun lang yun. Simple. Those are basic na mga gawain na dapat. Kasi pag nagbe-breeding ka, hindi yung sa telepono lang eh. Kailan makita mo rin ano sitwasyon ng sisyo mo, ano yung sitwasyon ng ano mo. Sabi na, bumili na ka ng napakaraming vaccine, napakaraming gamot, napakaraming vitamins. Tapos, marami pa rin mortality. Tapos, kunti lang marbis mo. Sa akin, ang gamot, pag may sakit, iyaw. Yun na lang. Kasi if you have 500 chicks or 300 chicks, what is 3 chicks na nagaganon? Tuta pa, kita ko ganun, panic na ako niyan. Ihawi na lang natin to. Ano na eh. Ang gagamit ko, lagyan ng pre-box. Huwag kasi mag-advertise tayo ng gamot, huwag tayo. Pagalitan tayo. Hindi, ang ibig sabihin, pag nakita mo 3, 4, kunin mo yan. Tama. Pero I don't give a chance, iyawin mo. Kasi mahawa yung iba. Tapos magbigay ka ng gamot sa lahat, prevention. Tapos may makita ka ulit, kunin mo lahat, prevention ka ulit. Isa may makita ng kahit isa? Boss, sa mga sisiyo, pagkapisa ng itlog, first day, anong gagawin? Ilalabas na sa incubator? Hindi, kasi meron certain day na ilalabas mo sa incubator. Di ba, nag-incubate tayo 21 days. Oo. So, ibig sabihin, 18 days sa setter, 3 days sa hatcher. Pero ang ginagawa ko, based on my experience, imbes na 22nd or 22nd day, kasi basa pa yan eh. Pinapalabas ko sila on the 23rd day. Same ba? Para ano para talaga tuyo na sila, oo. Tapos, kung tuyo na sila, kasi ang, hindi yung, wag mo habulin yung sinanabi nila na malaki ang rate mo sa pagpapisa. Sabi na, 94% successful ang incubator, 685. Yun, hindi yun ang basis. Ang basis doon na paglabas ng sisyo, healthy. Na paglabas mo sa set, pag-hawak mo parang takbo pa. Oo. Kasi meron dyan, lumalabas nga, successful. Pero yung mga puwet dyan, labas, basa o ano, parang pilit sa hangin ba? Hindi successful yun. Buti pa 70% na lang makuha mo, healthy. Kaysa 90%, basa yung iba,
Yung iba, yung Yung may ano hilo nila, pa, yung may hilo. wala, basa, nagano, paghawak mo, parang ganun-ganun pa. Mas-survive yun sila, pero Parang hubog ba? Parang hubog. what do you expect, di ba? You're raising, ano yun, unhealthy chicks. Yung sa for example, nailabas mo na sa Incubator. sa incubator, boss, sa hatcher. Anong gagawin? Sa hatchery. Anong gagawin mo, boss? Ilagay mo sa brooder, maglagay ka ng 24 hours na bulb. Hindi, mag-marking ka muna. Marking na. Tama. Marking lang muna ba? Huwag ka mag-shortcut, Alfred. Marking lang pala. Markingan mo muna kasi mamaya, Wala na. nagkaroon ka ng 10-time winner, 5 sila magkapatid. Hindi naman na Hindi mo alam kung saan galing. Ikaw talaga, oh. Mali naman yung turo mo sa mga ano mo. Sige. So paglabas sa Marking mo muna. marking. Kasi may posibilidad na meron ka mga mismark. Kunwari, number 13, minsan nababasa yan, number 12, 18, or ano. Kunwari, 6 sa 9 pala. Di ba? Di ba may yung ganon? Tama. So kung alam mo yung manok mo, kilala mo, puta super brown red, tapos puti lumabas. Sabihin ni Alfred, throwback. Yung pala, yung tray nabasa 8. Yung 8 pala nakalagay, pag 8, na delete yung ano, naging tray. Di ba? Yung to, minsan ganun yun. Ngayon nga. So, kailan mamarking ka? Kasi be careful ka. If you have doubt, maglagay ka ng allocation ng mismark. Kunwari, mismark mo, double nose for Weber. Kunwari lang ha. Kunwari lang. O double nose, double right. Kung anong gusto mo. Alam mo yun, pag may lumaki na winner, double nose, double right, sige lang, ayaw mo lang siya. Huwag mo na i-breed. Kasi di mo alam kung saan galing eh. Yun nga. Baka- Malito ka tuloy. Di ba? Malito ka. So, kailangan ganon. Kasi if you're the one marking yung chicks mo, makilala mo. Di ba? Tama. O bakit dito tigre to? Kasi yung mga rin, minsan tigre-tigre. Tapos makita ka yung hindi tigre-tigre, parang puti. Smart nga naman to. So gagawin ko, mamarkingan ko na yan ng, kunwari, right out. O, right out mo na yan. So lahat na marami kong right out, dito na yan. Paglaki ng mga inahin, call na yan. Kasi hindi mo na alam yan eh. Tama. Yung mga stag, ibinta ko kay Stephen. Tep, bili mo to, maganda yan. Ano ba yan? Basta, bili mo, okay yan, cross yan. Di ba? Di ba? Kasi among the group eh. Di ba? Nangyari rin sa akin yan, boss. Yung taga-kuha ko sa itlog, ano ko yung tao hanggang doon ba? Pag weekend, doon sa sa sabungan. Oh. So, anong nangyari, yung mama niya kukuha sa mga itlog. So, ibang nakakasulot kasi pagdating ni Iloy, ipinatong doon sa itaas ng isang breeding pen. So, nilagyan niya ng number 3. Ngayon, dalawang klase naman yung breeding ko. Oh. Mga black, at saka yung Pulmores Kirosco sa roundhead to Kelso. So, pula at itim lang. Pagtingin, pag napiso na di sa incubator, kung ano yung nakalagay sa itlog, Yan ilagay ilagay sa mo. sisiw. Ba't number 3 to? Tapos pula ang kulay, dapat number 4. So, dalawa. Kasi makikita ko kasi yun ba, nagkapalit-palit. So, tama pala. Ganyan. Paglabas sa incubator, Oh. marking muna. Good. Ganyan, last pick. Maraming itlog din nakalagay, puro no mark. Kasi yung tao namin concern, maraming itlog nakakalat, pinang-iipon niya. Kasi baka mabasag, baka masira. Kaya wala na yun. Wala na talaga. Sana yung itlog na yun. Nandun na sa pay, nakatago na karit. Para Tapos ito pa, oh. Before you incubate, ito importante. Kasi marami dito nagkapalpak-palpak dahil nga nag-rep sila. Yung refrigerator na chiller, di ba iba nire-rep para dumami? Sa baba po, boss. Kasi yung age ng itlog, tata. as they stay outside sa pagka-lay ng egg, ang ginagawa natin as breeder 10 days, di ba? It's a common. Yeah, tama. Pero ang mostly ngayon, yung mga ang uso ngayon, dahil nga mayroong banding time, pinaparami yung itlog na bago i-incubate. Una, para makatipid ka doon sa vaccine, yung space mo, isa. Diba? So maraming advantage. Pag instead of mag-incubate ka ng 50, di isa na lang 300. Ngayon, there's a catch. No? Merong trade-off yan. Una, pag tinabi mo yung 50 eggs mo for 7 days, tapos magdagdag ka pa ng 50,
ang ano nun, ang fertility bababa. Ang ideal kasi, ang pinaka-ideal na i-save mo yung eggs is 7 days. Pero most of us breeders, 10 days. Lahat yan sila, 10 days. So, ang in 10 days, magkakaroon ka mga 70 to 80% fertility rate na makuha mo. Which is good already. Yeah, we can take that one. Pero ngayon, dahil na nag-uso yung chiller, nakakarami. Ngayon, yung iba nag-chiller, they're using the old style na chiller. Which is, pag nasa number 1 lang, yung temperature nun is about 55, 60. Ideal for keeping eggs. That way. So, kunwari, nag-collect ka ng first 5 days mo or 7 days, ilagay mo lahat sa ref yun. So, yung next mo na pagkuha ng mga itlog, kahit hindi mo na ilagay sa ref. Kasi 7 days lang eh. So, ibig sabihin, yung total number of eggs mo na makolect is 14 days. So, ilabas mo, isabay mo sa ref. Ngayon, dahil nag-uso yan, maraming bumili ng ref. Maraming brand. Hindi ko na sasabihin yung brand, pero may uso na talaga na chiller. Chiller talaga, para sa itlog lang. Oo. Pero ang problema, dahil modern yun eh, maayos yun eh, pang soft drinks, pang ano. Lamig masyado. Ang pinaka number 1 nila, 45 degrees Malamig. Fahrenheit. So, ibig sabihin, napakalamig. Ang idea lang, I suggest, hindi ba bababa sa 50. 52, 53, 54, 55, hanggang dyan lang. So, 60, ano na yan. So, doon ka nagkakaproblema. So, kasi yung iba, hindi. Kaya nagiging failure sila pagka itong eggs na to, ilagay nila i-transfer na nila sa incubator, patay na yung similya doon dahil sa sobrang lamig. Kumbaga sa no-frozen na ba? So, kailangan mag-observe ka doon sa ideal. Kaya, pag bumili ka ng ref, or ilagay mo yung itlog sa chiller, kailangan na-check mo yung temperature na hindi sobrang lamig. Pa mo? Oo. Di ba? Tsaka wag mo ilagay yung lahat ng egg collected doon sa ref kasi mag-crowded ka. Yung per 7 days lang. Yung 8 days, hindi mo na kailangan yun eh. Kasi 5 days lang. Pero meron din, meron din 21 days sila. Bale, 14 days lang yung ipasok mo, yung another 7 days. wag na. Wag na. Oo, ganun yun. Para save yung Depende yun sa Save ano mo. yung nauna. Oo. Ang Hindi, important, save yung space ba? space sa space ref lagi. ko. Hindi kailangan na doon lahat. Hindi. Yung last 7 days mo, huwag mo na ilagay doon sa ref. Ano naman yun eh? Wala naman yun. Oo. Oo, wag mo lang tamaan na init. Yeah, yung 5. So they said only 5 days. Yeah. Pinaka-safe, 5 days. Yun. Yeah. Pinaka-safe yun. Ideally. Pero this take ko 7 days, okay kaya. 7 days to. 7 days. 10, pwede ka na yan 10, pero at least na. Most breeder 10 days dito kasi wala naman sila ref. Wala naman silang ano. Room temperature lang. Oo. Hindi, lagay nila sa malamig na lugar. Yung iba sa bahay, sa ilalim ng higaan nila kasi aircon, di ba? Maraming kanya-kanya style. Pero dahil nga nag-uso yung ref, chiller, hindi ref pa. Chiller, kasi iba yung ref eh. Chiller, doon yung ano. Pero ang suggest ko, gamitin nyo yung mga old na chiller. Kasi ang temperature na binibigay nun, yung number 1 nun, 55 na yun. Ibig yung number 2 mo pa eh. Kaya ng mga kaibigan ko dyan, yung iba, bumili, dahil nagka-failure, nilagyan namin ng gauge, 43. Lamig na. O, super lamig na yan, no? Mga 8 na lang yun, 9 sa centigrade. Malamig na masyado yun. So, ang ginawa nila, pinapakumbina naman nila. Babayad naman sila ng 10,000, 11,000 para kumbinahin. Pag na, bumili ka na ng second na ng lumang chiller. Second hand. Oo. Matanong ko, boss, is it okay pag pupunasan natin ng trapo na basa yung mga egg before i-incubate? No. I don't suggest that one. Kasi, paglabas dyan, kahit marumi, wag mo punasan.
Kasi yung egg, mayroon yung protective na parang fluid Kunin mo. na yun na mag-protect ng itlog para hindi mapasukan ng mga bakterya at saka yung mga ano. Kasi permeable yung shell eh. Di ba kaya nga naggawa ka ng ano ba yun? Yung nilagay sa asin? Ano ba yun? Salted eggs. Oo. Nilagay mo doon, yung egg, yung salt papasok doon sa ano. So pag pinunasan mo yung protective ano niya yan, parang fluid, Mas lalo papasok. mapapasok yung mga bakterya. So buti pa marumi kaysa linis na tinanggal mo yung parang fluid doon. So ngayon, there are some experts na sabi nila lagyan ng bakterya, ng mga chemical. Wag na, kasi mas malaki ang risk mo kaysa sa doon sa punasan. Pag kumuha ka doon, manipis lang yun, tsaka ano. Pero pag may natanggalan mo ng konti doon, tingnan mo sa incubator, sa sabog yun. Kaya may pumuputok doon. Ayun pala. Exploder, may exploder. So, better, marumi na. Or, ang isang ginagawa ko, pag nilagay ko dito yung eggs, talagang ano na, tuyong-tuyo na. May tuyo ka rin na pampunas. Punasan mo lang, matanggal yung parang powder na ano. Oo, yung sa mga putik-putik. Yung putik-putik ba, tanggalin mo lang. Huwag mo ugasan, huwag mo galawin. Kasi yun ang ano. Yan, for example, boss, may mga itlog na ano lang, nandyan sa may putik ba, yan, tapos naulanan. Hindi, wala ka na yun eh. Kasi ano na yun, kumbaga sa no, risk mo na yun kasi nabasa nga eh. Kasalanan mo, hindi mo nilagyan ng bubong yung ano mo eh. May exploder Di ba? pa yan. Exploder. So, madamay pa yung iba, no? Exposed na yon. So better, kunin mo na lang, patuyuin mo. Baka hindi pa na-damage. Wala ka na daw kasi iba ugasan pa. Eh lalong mo na din na-damage yun eh. Kaya mo na yon kasi risk mo na eh. Kaya nga dapat, una, yung facilities mo, ayusin mo. Tama. Hindi tayo gagawa ng solusyon. Gagawa tayo ng prevention. Kasi gagawin mo, solusyonan mo. Kasi marumi, ugasan mo. Solusyon yan. Gawan mo na magandang maayos na, para hindi marumihan. So wala ka nang susulbahin. Diba? Yun ang gusto ko ipaabot sa mga kaibigan mo, yung thinking nila toward prevention, not solution. Kasi marami dito, alam mo marami akong nagtrabaho ko noon sa drug company, sa mga puro solusyon ang sinasuggest, gamot. Ganito, bili ka nito, bili ka niyan, makasipon, gawin ito, gawin. Eh kung hindi ka, kung prevention yung gagawin mo, hindi ka na-aabot dyan. Tama. Di ba? Kaya kailangan, kung meron man, yun lang. Pero you master na yung self mo, gawin mo master doon sa prevention, not doon sa solusyon. Kaya ako, hindi ako maraming gamot dito. Mostly kasi, sinabi ko na kay Stephen, kal na yan, wala na yan. Mahal na talaga. Oo, kasi, meron kang 500, nagkasakit na 10. Mamaya, nawa pa yung 490. Di ba? Tama. So, Saka, boss, matanong ko, boss. Is it, tama ba yung, for example, nag-incubate ka na, tapos isprihan mo pa yung itlog sa loob? hindi, ganito muna. Oh, ito, i-explain ko sa iyo. Oo. Ngayon, ready ka na. Para hindi na tayo mag-club. Kasi mag-jump tayo doon. Itlog natin. Oo, pasok na. So, nakakolekta ka na ng 14 days, 7 days, nasa rep yung kalate, 7 days sa labas. Meron ka ng 300 eggs. 336 na rin, capacity. Ilagay mo na yun sa, sa incubator. Incubate mo na. Ngayon, meron tayong ideal temperature. Ang ideal, average temperature. Ibig sabihin, within the range. Wag yung minsan tamaas, ibang yan stable, yan as steady as you can, as you can yung temperature ng itlog. Tapos ikalawa, yung humidity. So, kasi ang incubator, di ba, minimimic natin yung inahin na maglimlim. So, pag sobrang init, ganyan. Hangin. Minsan bababa siya, di ba? Tapos babalik na naman, di ba? So, minimimic natin. Ngayon, ang ideal, kung sa Fahrenheit is 100
degrees Fahrenheit or 37.8 sa akin. Yung ngayon, ang 37.8, yun ang temperature para sa setter. Diba? Sa setter yun, Sa tama. setter. Tapos, meron tayong humidity na hinahabol. Kaya masasagot ko na yung spray mo. Yung humidity sa setter, ang ideal nan is 50 to 60. 55 is the most. 55 to 60, okay. Pag bumaba ka ng 50, well, it will not affect the eggs. But, mababa lang konti yung humidity. In my experience, dahil gumagawa ko ng incubator, 55 to 60 is the best. Kasi sa experience ko, yun ang ano mo. So kung ngayon, kung bibili ka ng incubator, hindi mo man alam. Kasi wala man yan. Kasi wafer man, makaluma, di ba? Dial man. O paano mo malaman ngayon? So i-suggest, bumili ka yung mga kaibigan ko, binibigyan ko. Yung nga matindi, ako bumibili sa US, tapos binibigyan. Minsan pinigbinta ko naman. Purong tubo. Bumili ka ng good thermometer with hygrometer. With hygrometer. Ibig sabihin, mayroong temperature, mayroong humidity. Ngayon, hindi ko ka bumili lang ng doon sa mga gilid-gilid, China. Kasi, pag bumili ka doon, meron yung tawag na 1 degree plus minus. Ibig sabihin, it could be less 1 degree ang reading or plus 1 degree higher. Hindi accurate yun. Ibig sabihin, kung 37.8, ang actual temperature mo pala, Pwedeng 38.8. oh, 36.8. Oh, di mababa. Kung 30.8, patay na. Over na, 105 na. Tama. Diba? So, kailangan bumili ka ng reliable na hygrometer, thermometer. Tapos, i-calibrate mo doon sa mga, anong bang tawag doon sa Cebuano? Yung katihan mo ba? Na yan lagi, ang actual, na pag yan, accurate yan. Meron yun yung basis dyan. Ako meron ako Kasi ako nagpa-calibrate ako, hindi siya iba doon sa hospital. Meron sila sa hospital yung para sa mga bata. Di ba? Siyempre, incubator sa mga bata. science yun, scientific yun, di ba? Sabi ko, wala naman, ipasok mo yung gauge ko. So kung may variation, ngayon meron akong katihan na tinatawag doon, yun na lagi binabasihan ko kasi yun ang nakalibrate ko doon sa So, ibig sabihin, accurate yun. Sample. Yun. Siya na yung guide mo, siya na yung... Kung sa timbangan pa, calibrated ka. Ali-ali mo ba? So, bumili ako ng maraming gauge, so nakahanap ako ng magandang reliable na temperature at saka... Brand. So, ngayon, maraman mo na. Ngayon, kasi sa Pilipinas, extreme ang weather. Kung mainit, or malamig, or umulan, mataas humidity, may low pressure, ganun yun So yung spray na yan, don't spray it directly sa egg. Spray mo sa incubator para tumaas yung humidity, para nag-conditioning ka ba? Parang, diba? Parang nasa Kakaos mo ba? Oo. Pwede ka Ngayon, kung ang humidity mo... Hindi direkta. Ngayon, kung ang humidity mo, setter pa lang to, wala pa tayo satser Kung ang humidity mo, kunwari 40, ibig sabihin, tuyo na yung mo. So, makapikto sa egg. So, i-spray mo yung incubator mo. Pero naglagay ka pa ng pinggan doon na may tubig. Hindi, kasi meron ka naman sa binibili mo na local na mga incubator. Kasi sa akin kasi ginagawa ko modern na automatic na lahat Sa taas na. Pati tubig, pati automatic na yan Saka calibrated yan So I know that it's 55 to 60, yan lang yan talaga. Unless na makalimutan na tao maglagay ng tubig. So ang problema naman, yung binibinta mo, meron namang water, pero hindi naman nila na-calibrate kung talaga magbibigay yan ng 55 to 60 na humidity. Spray ko pa rin. Every time you open the incubator, magdagdag ng tubig, apektado yung temperature mo. Diba? Kasi pag bukas mo, labas yung moisture, labas ang init. Iba na. So, time mo na naman. Balik sa Kaya sa akin, mag-open lang ko ng incubator once sa setter. Tapos second one, satser na yan. Ang first na open ko sa setter, pag nagkandol ako.
Oo. Kunwari 10 days, Kandol. nandun ako, 12 days, Open ka noon. open ako. Tapos balik ko, hindi ko na bubuksan yan hanggat 18 days. Ngayon, pag 18 days na, lipat na tayo sa Hatcher, di ba? Paglipat mo sa Hatcher, kailangan iba na naman yung temperature. Kailangan 1 degree lower ka. So example, 100, di ba? 100. So 99 ka lang sa Hatcher. 1 degree lower ka. So may epekto pala, boss, kung may mga kasi incubator na yung heat seater at hatcher na sa baba, Parehas lang. parehas lang. So, Malaki mortality mo. Kaya bang chicks mo. Kaya I don't suggest na yung sinasabi nila may pre-hatcher, may lagay. Because they are not breeders. They just build incubator dahil sa balot or sa ano. Hindi naman sila breeder. Tayo masilan tayo eh. Kasi we give value sa egg. tama. Ako meron din ako experience niyan. Kaya it hurts me na makita yung mga ganyan na hindi nila tinuturuan ng tama. Boss, ito boss, may tanong ako, boss ba? Yung iba boss, pag 18 days na yung egg, tapos yung iba boss, bago ilipat sa hatcher, pinabasa yung itlog. Hindi, balik ka dito. Paano yun? Yun nga sinasabi ko. Wag direct. Kasi temperature pa lang tayo eh. Di mababa na yung temperature mo, 1 degree lower. Oo. Ngayon, 5 to 10% higher naman yung humidity. Kunwari, 55 ka, kailangan ko ng 65 degrees at 85% na humidity. Oo. Yun ang sinasabi mo na binabasa nila. Kasi kailangan i-increase mo yung humidity, yung moisture para madali magkalabas yung manok. Di ba? Pero, delikado yan. Pag sumobra yan, paglabas ng manok mo, basa, hindi tuyo. So, successful ang hatching. Pero you have unhealthy chicks. Napisa, pero hindi healthy. Di ba? Put an egg too long. Yeah. So, kailangan, And kailangan, kunin mo yung ideal. Bubasa ka dyan sa mga kasi akin, aside na nagbasa ako, i-distinct ko talaga. So, ganon, kung 65 ka, di okay na yan. Pagkapisa niyan, di magbasag na yung itlog. Tataas na naman ng humidity niyan. Kasi, pagbasag, basa yung itlog di ba? Oo. So, magkalat na naman yung humidity. Kaya yung iba, nagiging successful din. Yung first batch, pigaw. Yung second batch, successful kahit mababa ang temperature because natulong yung unang nabasag. Pero hindi tayo pupunta doon. Yung sa atin, kailangan ang tama, hindi yung solusyon. Di ba? Tama. Kuha mo? Huwag mo yung spray-spray. Mga sanguna yun yung mga dati.